Hi Nurses, for today's video, pag-uusapan natin to na very favorite na topic sa board exam, which is grapefruit juice. So as you can see in the picture guys, ito yung mukha ng grapefruit. Mukha siyang pomelo, no? And ngayon, pag-uusapan natin yung interaction niya sa mga drugs at kung ano yung effect niya. So, punta muna tayo guys sa ating atay. So, ang ating atay guys, nagproproduce to ng isang enzyme na tinatawag na cytochrome P450 3A4. Yan. Ganyan yung pangalan niya guys, no? Mukha siyang Agent X44. Pero yung pangalan niya is cytochrome P450-3A4. It is an enzyme produced by the liver. Ito guys, yung liver natin, pinoproduce niya yung cytochrome. Ang other name ni cytochrome is, tatawagin natin siyang CYP3A4. Ito yung parang code name niya. Okay. So basically, si cytochrome P450-3A4 guys, yung function niya is mainly to metabolize yung mga medications. Yun. When we say metabolization guys, it's the process of breaking down the medications. So si cytochrome P450-3A4 is very essential siya for the metabolism of medications para ma-breakdown siya at para magamit siya ng body natin. Now, ano na naman kinalaman ni grapefruit juice? Si grapefruit juice, guys, notorious to for being a blocker. Binablock niya yung function ni cytochrome P450-3A4. The grapefruit juice, ini-interact niya, guys, nagkakaroon siya na inhibition power sa drugs na iti-take natin. So, ano yung mangyayari kung ibablock siya ng grapefruit juice? Ang mangyayari is, lalong tataas side effects. How? Kasi as you can see guys, it's the metabolism of medications, yung trabaho ni CYP3A4, pero ibablock siya ni grapefruit juice. Ang mangyayari is, magsistay longer yung medication. The medication will stay longer in the body. Will stay longer, di ba? And then, kapag magsistay longer ang medication sa body, of course, yung side effects ng medication na to, lalong tatagal din. Kaya nagkakaroon ng problema in the long term sa mga organs natin kasi nade-destroy siya. The most common medication na may interaction with cytochrome, with grapefruit juice, is yung tinatawag natin na calcium channel blockers. Calcium channel blockers is yung frequent na tinatanong sa board exam when it comes to grapefruit juice. So tandaan po, CCB or calcium channel blockers is an example of anti-hypertensive medications. So ano yung mangyayari if imimix siya with grapefruit juice? So as we all know, yung trabaho ni grapefruit juice is blocker. Binablock niya yung function ni cytochrome P450 para i-metabolize yung medication. So ang mangyayari guys is lalong tataas yung side effects ni CCB, which is hypotension. Delikado to guys yung hypotension. Kasi, di ba, anti-hypertensive. Tapos, blinak mo yung metabolism niya. So, ang mangyayari, magsistay na lang doon yung anti-hypertensive effect niya. So, kung matagal din naman guys yung anti-hypertensive effect, bababa din yung BP. So, delikado din sa pasyente. Di ba? So, that's why we avoid giving patients with grapefruit juice, especially kung nagtitake sila ng calcium channel blockers. Ano pa? Also, the following drugs. We have buspirone. Buspirone, guys, is an example of anxiolytics. Pag sinabing anxiolytics, these are anti-anxiety medications. We also have loratadine, or sa pangalan niya pa lang, guys, no, loratadine claritin. No, it's an example of antihistamines. So, ang mga antihistamines, guys, yung para sa allergy yan, di ba? Then, we also have warfarin. And then, we have statins, no? Mga statins, guys, also known as anti-cholesterol medications. For example, we have atorvastatin, no? Simvastatin, no? And some anti-migraine medications. So, ito yung mga medications, guys, na i-avoid natin na i-mix with grapefruit juice. And so, that's it. That is our discussion
for today. I hope you learned something new today, nurses, and I hope ma-memorize ito so that when you encounter this question, easy-easy na lang. Comment below kung ano pa yung gusto niyo nating pag-usapan.